at itutulong sa mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Beverly, ang pananalangin simula bukas sa umaga, kapag hindi nyo nagampanan, ay may susunod na pangyayari hindi nyo magugustuhan. Sa pinapahalang ng Banal na Espiritu, na ipaalaala din ng tatay sa 3 anak niya ang gagawing pananalangin tuwing umaga, sa ganap na ika-3 ng umaga. Pansamantala, inaalaw dito si Brian, si Francis, at ang ilan pang gustong mag-stay dito, kamisan-misan. Pansamantala yan. Pero dahil sa ang kadahilanan ng nangyari sa tatay ni Beverly ay dala ng bad spirit, kailangan maging holy ang bahay na ito. Amen. Amen. So sa lahat ng natatakot pa at hindi pa buo ang loob na sumunod sa nais ng Diyos, pakatandaan ninyo, kung hindi nyo bubuuin ang pagsunod sa Diyos, makakaranas kayo ng parusa talaga. Kinig. Sa lahat na sinasabi ng Diyos, at pupulutin nyo lang yung gusto nyo sundin, meron kayong iba, isa-set aside dyan, hindi nyo susundin. Makikita ninyo, pipitikin kayo ng Diyos. Sa nangyari sa kanya, hindi siya ang gumawa niyan. Nakinig kayo. Hindi siya ang pinurusahan ng Diyos. Subalit siya yung nagdusa. Maliwanag? Hindi niya deserve na magkaganyan siya. Ang mga tao sa paligid ang may kagagawa niyan. Sila nag-invite ng bad spirit dito. Marami nagsasabi bakit kailangan daw yung tao ipahiya. Sinong tao ang magsasabing siya'y mamamatay tao? Sinong tao ang magsasabing magnanakaw ako? Di ba wala? Paano ka magbabago? Kung magnanakaw ka't mamamatay tao ka, hanggang sa mamatay ka, itatago mo yan sapagkat nakakaya. Tama ba? At habang itinatago mo yan sa palagay mo, matutuwa ang Diyos sa'yo? Makakalaya ka kaya sa kasalanan mo? Maliligtas ka kaya? Makakarating kaya sa paraiso? Hindi. Kaya huwag kang magtaka kung bakit dito yung sasabihin, ay ikaw ay sinungaling. Madamot ka. Di ba nakakaya? At para hindi ka mahiya, hindi mo na itutuloy. Para hindi ka mapahiya, ititigil mo na ang pagsisinungaling mo. At matututo ka nang magbigay. Amen. 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 Sapagkat dito inihahayag ang lahat ng bagay. Ano ang gusto niyong ihayag ng Diyos sa inyo? Ang masama o mabuti? Mabuti. Amen. Kaya yung kalamutan mo, aalisin mo na. Papalitan mo na ng pagbibigay. Kaya sasabihin ng Diyos, mapagbigay ka, di ba? Amen. Ang taong umaaray dito, na nasasabihan ng pangit ang mga ugali, yun yung mga taong ayaw magbago. Amen. Pero kung gusto mo na mabago ang buhay mo, bakit ka mahihiyang sabihin, sinungaling ka? Kapag ikaw ay sinabihan sinungaling ka, at tinanggap mo na sinungaling ka nga, magala ka na. Sapagkat inamin mo na nagkasala ka.
Amen. Ang nais ng Diyos ay umamin kayo na kayo ay nagkasala. At pagkatapos yung aminin na kayo ay nagkasala, humingi kayo ng habag sa Diyos na iwan nyo na ang mga kasalanan na ginagawa niyo. Amen. Kaya kung pupunta kayo dito, ihanda niyo yung mga kasalanan nyo. Ihanda niyo lahat yan para ibigay sa Diyos. At kapag sinabi ng Diyos na, anak, may dala ka ba? Sasabihin mong, yes, Lord. Dala-dala ko ang lahat ng kabigatan ko. Para ibigay sa'yo. Pagkat yan ang sabi mo, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Amen. Kaya walang lumalapit sa Diyos na tago ng tago. Hindi ka makakalaya. Ano ba ang itinatago ng tao? Karumihan. Kasalanan. Ang nais ng Diyos ay ibigay mo yan sa Diyos. Kaya mahahayag yan kapag yan ay ibinigay mo sa Diyos. Amen. Anak, ito ang record mo. Ang dami na. Ayaw mo bang erase it? Ayaw mo bang burahin ko ang mga kasalanan na nakasulat dito? Anong isasagot mo? Ha? Gustong burahin? Paano mabubura? Aaminin mo, Panginoon, ako ay nagkasala. Hindi ko na kayang isa-isahin sapagkat sobra-sobra na, apaw-apaw na, patong-patong na ang listahan. At ano ang sasabihin mo, Panginoon? Ang lahat ng kasalanan ko na nagawa kong alam mo lahat yan, hinihingi ko ng kapatawaran sa iyo. Amen. At ano ang gagawin ng Diyos? Anak, pinatatawad na kita. Amen. Subalit, may kasunod yan. Huwag ka na muling magkakasala pa. Amen. May kasunod pa. Sapagkat baka may masama pang mangyari sa iyo. Amen. Kaya kapag humingi kayo ng tawad sa Diyos, huwag niyo tutuldukan yung patawad po, Panginoon. Tuldok na. Ha? Patawad, Panginoon, at tulungan mo akong huwag nang magkasala pa. Amen. Tulungan kang huwag magkasala pa. Kapagkat hindi mo nga kaya na i-resist yung gawa ng kaaway sa buhay mo. Yung pagnanakaw na sinasabi ng kaaway sa'yo, sige, magnakaw ka. Huwag ka nang bumili kahit may pambili ka. Kunin mo na lang. Wala namang nakatingin. At yung pagsisinungaling. Panginoon, ang tatay ng kasinungalingan ay ang demonyo. At iyan ang unang-unang kasalanan ng tao. Sapagkat sino nga ba sinungaling? Di ba si Satanas? Siya ang nag-umpisa ng kasinungalingan. Sa bawat araw, nakakapagsinungaling ang tao. Bawat araw. At bawat araw, nagiging tatay ng tao ang demonyo. Purihin ng Diyos. Amen. Kung kayo'y mga anak ng Diyos, unang-una, supilin ninyo ang dila nyo. Kung walang mahalagang sasabihin, isara ang bibig.
Kung hindi makakabuti ang sasabihin ni Sara at itikom ang bibig. At kung ang mga bibig na yan, laging may dessert. Ha? Laging may ninunguya. Ano yung ninunguya nyo? Siguraduhin yung mabuti yan. Baka nakakalason yung ninunguya nyo. At yung mga pagmumura, palaging nasa bibig yan. Pagkat nakasanayan na. Yan yung mga lason sa katawan nyo. Bawat murang ilalabas nyo, yan yung kikitin. Hindi doon sa taong minura mo. Sa'yo mismo. So, walang nalilihim sa Diyos. Kaya sabihin niyo sa Panginoon, Panginoon ko at Diyos ko, Panginoong Jesucristo, di ko kaya magbago. Tambak na ang kasalanan ko, palagi na lang akong humingi ng tawad sa'yo. Buti pa siguro, kunin mo na lang ako. Mabuti pang mamatay ako kaysa patuloy ako magkasala. Sino malakas ang loob na sasabihin niya? Taas ang kamay! Purihin ng Diyos, ang babagal ng tumaas. Nakiisip pa kayo. Alin ang mabuti? Ang manatili kayong buhay, subalit patuloy kayo nagkakasala, o yung ngayon kayo humingi ng tawad at ngayon kayo kukunin ng Diyos? Amen. Panginoon, patawad, napakarami ko ng kasalanan. Hindi ko kayang paglabanan. Ayaw ko mapunta sa impyerno. Lagi na lang ganito. Paghingi ko ng tawad sa iyo ngayon, mamaya balik ako. Sa pagmumura, kaya huwag niyong hingin na humaba ang buhay niyo kung wala naman silbihan at wala ng saysayan. Para hindi kayo makalason sa iba. Hindi kayo makahawa sa iba. Amen. Pero kung kayo'y alam niyo sa inyong sarili na kayo nga ay binago ng Diyos, ito ang panalangin ninyong bibitawan sa Diyos. Panginoon, salamat sapagkat binago mo ako. Gawin mo ako lingkod mo. Amen. Ang tao nakaramdam at nakaalam na siya ay binago ng Diyos at sinasamahan na ng Diyos, hindi yan mapapanatag hanggat hindi niya naihahayag na ang Diyos nga ang nagbago ng buhay niya at ang Diyos nga ang kasama niya at ang Diyos nga ang pinaglilingkuran niya. Amen. Kaya mapapansin ninyo, active ba kayo sa pagsasalita na si Jesus nga ang dala nyo, na si Jesus nga nagbago sa buhay nyo, na si Jesus nga pinagsisikapan ninyo na maging Diyos nyo? Amen. Amen. Active ba kayo sa mga friends nyo? Di kayo? Mayroong kainan sa bahay namin, may handaan sa amin. Simple lang naman. Sapagkat handaan naman talaga to eh. Dumudulog kayo sa hapag ng Diyos. Amen. At pinagsasaluhan ninyo ang pagkain mula sa langit. Amen. Kaya yung ayaw pumunta dito, ayaw nilang matikman ang handa ng Diyos. Ang pagkain ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Amen. Subukan mo mag-invite dito. Di ba ang daming dahilan? Doon na lang sila sa simbahan. Pero kapag kumain sila doon, di sila matikman kung masarap. Di ba? Dito masarap ba ang pagkain dito? Amen. Pero bakit? Yung iba, late na rin dumating. Yung iba, wala pa rin hanggang ngayon. Di nila nalalasahan talaga. Pagkat wala na silang panlasa, dinaya na sila ni Satanas. Amen. Ano
ba yung pinagkakabalahan nyo? Iwan nyo muna. Unahin nyo ang Diyos. Amen. Kaya kayong narito ngayon, ha? Kilalanin ninyo ang bawat isa. Nagsasabi siyang dala niya ang Diyos, binago siya ng Diyos, pero ang bagay niya lumapit sa Diyos. Kapag may gawain, hinahatak pa. Ano ang sabi ng Diyos? Halika kayo mga anak at magliwanagan tayo. Amen. Ibig sabihin, hindi maliwanag. Magulo. Halika kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, ito'y papuputiin kung kasing puti ng busila. Amen. Yan. Ganyan kabuti ang Diyos.